Ikalabing-anim na kabanata, si Sisa. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Ang dilim ay bumalot na sa buong Santinakpan. Mahimbing nang natutulog ang mga taga San Diego matapos ialay ang kanilang panalangin para sa mga yumaong mahal sa buhay. Ngunit si Sisa ay nananatiling gising. Siya ay nakatira sa isang maliit na dampa sa labas ng bayan na mahigit isang oras ang layo mula sa kabayanan. Si Sisa ay hindi pinalad sa buhay sapagkat napangasawa niya ang isang iresponsable at walang pakialam na lalaking si Pedro, isang sugarol at palaboy sa lansangan. Hindi nito inaalagaan ang kanilang mga anak, kaya si Sisa lamang ang nag-aaruga kina Basilio at Crispin. Dahil sa kapabayaan ng asawa, napilitan siyang ipagbili ang ilan sa kanyang mga alahas noong dalaga pa siya. Sa kabila ng lahat, matindi ang kanyang pagpapasensya at pagpapakamartir. Kapag umuuwi ang kanyang asawa, sa halip na pagmamahal ay sakit ng katawan ng kanyang natatanggap. Gayunpaman, para kay Sisa, ang kanyang asawa ay isang bathala at ang kanyang mga anak naman ay mga anghel. Nang gabing iyon, abala si Sisa sa paghahanda ng pagkain para sa kanyang mga anak. Mayroon siyang tuyong tawilis at kamatis mula sa kanilang bakuran na inihanda niya para kay Crispin. Samantala, para kay Basilio, may tapang baboy ramo at isang hita ng patong bundok na hiningi niya kay Piloso Potasio. Pinaghanda rin niya ang dalawa ng mainit at puting kanin mula sa sariling ani sa bukid. Ang hapunang ito ay parang sa isang kura, tulad ng pagbanggit ni Piloso Potasio nang dalawin niyang magkapatid sa simbahan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi natikman ni na Basilio at Crispin ang masusing inihandang pagkain ng kanilang ina. Bigla kasing dumating ang kanilang ama at nilantakan ng lahat ng pagkaing nakahain para sa kanila. Tinanong pa niya kung nasaan ang kanyang mga anak. Nang mabusog, umalis muli ang lalaki dala ang kanyang sasabunging manok at nagbilin pang tirahan siya ng perang matatanggap ng kanilang anak. Labis ang hinagpis ni Sisa. Hindi niya mapigilan ang pagluha. Paano na ang kanyang dalawang anghel? Ngayon lang siya nagluto ng ganito, ngunit nawala lamang lahat sa isang iglap dahil sa kanyang walang pusong asawa. Luhaang nagsaing siyang muli at inihaw ang natitira niyang tuyong daing, iniisip ang gutom na maaaring danasin ng kanyang mga anak. Hindi siya mapakali sa paghihintay. Upang maibsan ng lungkot, mahina siyang umawit ng isang kundiman. Subalit bigla siyang napahinto. Itinuon ang tingin sa dilim na bumabalot sa paligid at nakaramdam ng isang malungkot na pangitain. Habang taimtim siyang nananalangin sa mahal na birhen, biglang napukaw ang kanyang diwa nang marinig ang malakas na tawag ni Basilio mula sa labas ng kanilang bahay. Ikalabimpitong kabanata, si Basilio. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Nagulantang si Sisa nang dumating si Basilio na may sugat sa ulo. Dumadaloy ang masaganang dugo doon. Ipinagtapat ng binata na siya ay hinabol ng mga gwardiya sibil at pinatigil sa paglalakad. Dahil daw sa takot na parusahan at paglinisin sa kwartel, tumakbo siya, kaya't binaril at nadaplisan ng punglo sa ulo. Dagdag pa niya, naiwan si Crispin sa kumbento na nagbigay ng bahagyang ginhawa kay Sisa. Pinakiusapan ni Basilio ang ina na huwag ipaalam kanino man ang tunay na dahilan ng kanyang sugat at sabihing nahulog na lamang siya mula sa puno. Nang tanongin ni Sisa kung bakit naiwan si Crispin, ipinaliwanag ni Basilio na napagbintangan itong nagnakaw ng 2 onsa. Ngunit hindi niya sinabi ang matinding parusang natanggap ng kapatid sa kamay ng sakristan mayor. Napaiyak si Sisa sa habag sa anak at naghimutok sa mapait na katotohanang ang naghihirap lamang ang madalas magdusa sa mga ganitong pangyayari. Hindi kumain si Basilio at napansin niyang dumating ang kanyang ama. Alam niyang sa tuwing dumarating ito, si Sisa ay nasasaktan. Sa kanyang pananaw, mas magiging mabuti ang kanilang buhay kung sila na lamang mag-iina ang magsasama, na labis na ikinalungkot ni Sisa. Habang natutulog si Basilio, binangungot ito. Sa kanyang panaginip, nakita niyang si Crispin ay walang habas na pinalo ng kura at sakristan mayor hanggang sa mawalan ng malay. Dahil sa matinding pagkagimbal, nagising siya sa sariling pag-ungol, kaya't ginising siya ni Sisa. Tinanong siya ng ina tungkol sa panaginip, ngunit hindi niya ito ipinagtapat. Sa halip,
ibinahagi niya ang kanyang mga plano para sa kanilang kinabukasan. Nilayon niyang ihinto ang kanilang pagsasakristan at kukunin si Crispin kinabukasan. Ihilingin niya kay Crisostomo Ibarra na kunin siyang pastol ng baka at kalabaw. Kapag siya ay lumaki na, magnanais siyang bigyan siya ni Crisostomo ng kapirasong lupa upang mapagyaman at mapagtamnan. Sa kanyang pagsusuri, nakita ni Basilio ang posibilidad ng pag-unlad sa kanilang pamilya. Makapag-aaral si Crispin kay Piloso Potasio at si Sisa naman ay hindi na magpupuyat sa pagtatahi upang mabuhay. Bagamat nasiyahan si Sisa sa pangarap ng anak, lihim naman siyang napaluha nang mapansing hindi man lamang isinama ni Basilio ang kanilang ama sa mga plano niya. 18 kabanata, mga kaluluwang naghihirap. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Napuna ng mga manang na matamlay at tila may sakit si Padre Salvi nang magmisa kinabukasan. Nagtipon sa kumbento ang mga manong at manang upang isangguni sa kura kung sino ang pipiliin niyang magsermon para sa kapistahan ng bayan, kung si Padre Damaso ba, si Padre Martin o ang Kuwadotor. Habang naghihintay, napunta ang kanilang usapan sa indolensya plenarya, ang tanging kailangan ng mga kaluluwang nagdurusa sa purgatorio upang mahango mula roon. Ayon sa kanilang paniniwala, ang isang karaniwang indolensya ay katumbas na ng mahigit 1,000 taong pagdurusa sa purgatorio. Pinangunahan ni Manang Rufa at Manang Juana kasama ang isang batang-batang balo ang kanilang talakayan. Dahil sa kanilang pagkaabala sa usapan, hindi nila napansin ang pagdating ni Sisa. May sunong si Sisa na bakol na puno ng sariwang gulay mula sa kanyang halamanan. Nanguha rin siya ng halamang dagat na katulad ng pako na paboritong gawing salad ng kura. Isinuot niya ang kanyang pinakamagandang damit bago umalis, habang mahimbing pang natutulog si Basilio. Dumiretso siya sa kusina ng kumbento, umaasang maririnig ang tinig ni Crispin, ngunit wala siyang narinig. Binati niya ang mga sakristan at utusan, subalit tila walang nakapansin sa kanya. Kaya naman siya na mismo ang nag-ayos ng mga dala niyang gulay sa isang hapag. Nakiusap siya sa kusinero kung maaari niyang makausap ang kura, ngunit sinabi nitong may sakit ang pari. Sinubukan niyang magtanong tungkol kay Crispin. Ang sagot na natanggap niya ay tila bombang sumabog sa kanyang pandinig. Si Crispin ay tumakas matapos umanong magnakaw ng 2 onsa. Sa utos daw ng kura ay iniulat na ng isang utusan ang pangyayari sa kwartel, kaya't malamang na nasa kanilang dampana ang mga gwardiya sibil upang hulihin ang magkapatid. Nanlumo si Sisa. Nanginig siya sa takot, nanlabo ang paningin at mabilis na tinakpan ng kanyang mga tainga nang paratangan siya ng utusan na isa siyang inang hindi naturuan ng mabuting asal ang kanyang mga anak dahil nagmana umano ang mga ito sa kanilang ama. Tuliro siyang nagtatakbong lumabas ng kumbento. Gulong-gulo ang kanyang isipan at hindi alam kung saan tutungo. 19 na kabanata, mga suliranin ng isang guro. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Sa kabila ng matinding bagyong dumaan, nanatiling payapa ang lawa dahil sa napalilibutan ito ng mga bundok. Sa baybayin ng lawa, nag-uusap sina Crisostomo at ang binatang guro. Itinuro ng guro kay Crisostomo ang bahagi ng lawa kung saan itinapon ang mga labi ni Don Rafael. Ayon sa kanya, si Teniente Guevara ay naroon din noong inilagak ang bangkay, ngunit wala siyang nagawa kundi makipaglibing. Malaki ang utang na loob ng guro kay Don Rafael. Nang una siyang dumating sa San Diego, ang Don ang sumuporta sa kanyang mga pangangailangan bilang guro. Ikinuwento niya kay Crisostomo ang matinding suliranin nila sa paaralan, ang kakulangan ng pondo para sa edukasyon. Ang isa pa sa mga hamon ay ang kawalan ng kooperasyon mula sa mga magulang at mga opisyal ng pamahalaan. Maraming pangangailangan ng mga mag-aaral ang hindi natutugunan, tulad ng mga aklat na madalas ay nakasulat sa wikang Kastila. Kinakailangang isaulo ng mga bata ang nilalaman ng mga librong ito, bagaman hindi nila lubos na nauunawaan. Dahil din sa kakulangan ng silid-aralan, ang klase ay isinasagawa sa silong ng kumbento katabi ng karawahe ng kura. Dahil dito, nakasanayan ng mga bata ang bumasa ng malakas na madalas ikainis ng kura. Sa tuwing nagagalit ito,
Pinapagalitan at minumura ang guro at ang mga mag-aaral. Ibinahagi rin ng guro kay Crisostomo na sa kabila ng mga hadlang, naging mas madali para sa mga bata ang pagkatuto ng wikang Kastila dahil sa kanyang mga pagbabago sa pagtuturo. Subalit, siya ay nilait ni Padre Damaso na nagsabing hindi bagay sa isang tulad niyang mangmang ang magturo ng Kastila. Ayon pa sa praile, ang tanging dapat niyang matutuhan daw ay Tagalog. Ikinumpara pa siya ni Padre Damaso kay Maestro Ciruela, isang guro na hindi marunong bumasa, ngunit nagtayo ng paaralan at nagturo ng pagbabasa sa kanyang mga estudyante. Wala siyang nagawa kundi sundin ng kura, ngunit nag-aral pa rin siya ng Kastila para sa kanyang sariling kapakinabangan. Bukod sa panghihimasok ni Padre Damaso sa paaralan ng kanyang pagtuturo, pinabalik din ito ang paggamit ng pamalo bilang paraan ng pagdidisiplina. Bagaman tutol siya, wala siyang nagawa dahil mismong mga magulang ng mag-aaral ay nahikayat ng kura na ibalik ang nasabing pamamaraan. Dahil sa sama ng loob, nagkasakit ang guro. Nang gumaling siya at bumalik sa pagtuturo, kakaunti na lamang ang kanyang mga estudyante. At sa kanyang pagbabalik, may bagong kura na sa bayan, hindi na si Padre Damaso. Nabuhayan siya ng pag-asa, kaya sinikap niyang isalin sa Tagalog ang mga aklat na nakasulat sa Kastila. Dagdag pa rito, pinalawak niya ang mga aralin sa paaralan. Bukod sa katesismo, itinuro din niya ang pagsasaka, kagandahang asal mula sa urbanidad ni Hostencio at Felisa at ang kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pinatawag siya ng bagong kura at sinabing dapat unahin ang pagtuturo ng relihiyon. Matapos marinig ang mga kwento ng guro, nangako si Crisostomo na tutulungan niya ito. Babanggitin niya ang usaping ito sa tribunal sa isang pulong na dadaluhan niya sa paanyaya ng Teniente Mayor. Ika-20 kabanata, ang pulong sa tribunal. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Isang pagpupulong ang ginanap sa tribunal ng bayan, isang lugar kung saan madalas magtipon ang mga makapangyarihang tao. Dumating sina Crisostomo at ang guro habang nagsisimula na ang pulong. 2 grupo ang namayani sa pagpupulong. Ang unang grupo ay binubuo ng mga konserbatibo na kinabibilangan ng matatandang pinamumunuan ng kabesa. Samantala, ang pangalawang grupo ay kinabibilangan ng mga kabataan sa pangunguna ni Don Filipo. 11 araw na lamang bago ang piyesta, kaya tinuligsa ni Don Filipo ang kapitan at Teniente Mayor dahil wala pa silang malinaw na plano para sa selebrasyon. Samantala, sinamantala naman ng ilang mamamayan ang pagpupulong upang maghayag ng kanilang mga opinyon kahit wala itong kabuluhan. Isa na rito si Kapitan Basilio na minsang nakalaban ni Don Rafael. Naunang magbigay ng mungkahi ang grupo ng kabataan. Naipresenta ni Don Filipo ang kanilang mga panukala at ang kaukulang gastusin. Nais nilang magkaroon ng isang linggong pagtatanghal ng komedya, magtayo ng isang malaking tanghalan sa liwasang bayan, at gumamit ng mga paputok upang gawing mas masaya ang pagdiriwang. Ayon sa kanyang kalkulasyon, aabot sa 1,400 ang gastos sa pagtatanghal ng komedya dahil 200 ang bayad sa bawat gabi sa loob ng 7 araw. Dagdag pa rito, 600 piso ang halaga ng pagtatayo ng tanghalan at 1,000 piso naman ang ilalaan para sa mga paputok. Dahil sa laki ng halagang ito, binatiko siya ng ilang dumalo sa pagpupulong, kaya't napilitan siyang bawiin ang kanyang mungkahi. Sunod namang nagbigay ng suhestyon ang grupo ng matatanda. Ayon sa kanila, hindi kailangang gumastos ng malaki sa piyesta. Hindi na rin umano kinakailangan ang mga paputok. Sa halip, ang mga mamamayan mismo ng San Diego ang magpapalabas ng komedya na may temang nagpapakita ng kanilang sariling pag-uugali upang mawala ang mga kapintasan. Gayunpaman, nauwi sa wala ang mga mungkahi ng parehong grupo. Ipinahayag kasi ng kapitan na nakapagdesisyon na pala ang kura ukol sa magiging programa ng piyesta. Ayon sa kanya, magkakaroon daw ng 6 na prosesyon, 3 misa mayor, 3 sermon, at 1 pagtatanghal ng komedya.